Ate Karen. Natatandaan mo pa ba ako? I just wanted to congratulate you with your upcoming wedding. Yay! Finally! Well, my prayer, I hope na ma-enjoy mo to new season of your life. And I hope and I pray that your marriage be filled with love, joy, and peace. And just allow God to be in the center of your marriage. Again, congratulations to the both of you and God bless. Bye-bye. Hi Ate Karen, hindi ko alam kung naalala mo pa ako, pero ako yung laging nanghihingi sa inyo ng wipes, ng tissue, tapos malakas din manghingi ng tutong kay Ate Weng. Hindi, pero kidding aside, nabalitaan ko na ikakasal ka na pala. So, ayun, congratulations on your new journey in life. I wish you and your soon-to-be husband a lifetime filled with happiness, love, and endless joy. So, ayun, enjoy mo lang yung gabi mo kasama yung mga kaibigan natin. And I hope sana makasama ko rin kayo ulit. So, yun lang. Ingat kayo palagi. And again, congratulations sa iyo, Ate Karen, and sa soon-to-be husband mo. Ayun, bye-bye! Hi Ate Karen, Dave here. Happy wedding. Congratulations to you and to your future husband. Naway maging maayos, maging masaya ang inyong pagsasama. Kalain mo yun? Nauna pa ako kaysa sa'yo. Yun lang. So, happy marriage again. Congratulations. Ingat palagi. Hi, Karen. Sobrang saya ko. Nung nila ako ikakasal ka na. Nakita ko na yung magiging gagawin mo sa buhay. And laging mag-ingat kayo, ha? And God bless. Love you. Hi guys! Ate Kay, congratulations! Super excited na ako para sa inyo, para sa iyo. Enjoy the party. If kailangan nyo ka, dito lang ako. One call away. Bye! Hello! Congratulations on your upcoming wedding. Congrats, Karen and Wally. May God bless your marriage and may God be the center of your marriage. Congratulations, and I can't wait to have small Wally and small Karen running around and playing with Samantha and Ezekiel. Yeah, so God bless and enjoy your wedding. Bye. Congratulations, Tita Karen, sa iyong wedding. Congrats, Tita Ka. And masasabi ko lang, I'm so grateful sa Lord sa ginagawa niya sa buhay mo. And wala man kami dyan sa Pilipinas to celebrate with you. Kahit malayo, kami ay nakikibahagi ng kagalakan, ng tuwa, dahil finally you have reached this far ng inyong buhay, and I'm so thankful sa Lord sa nagaganap sa'yo at kay Rolly. Tita Ka, we're happy na malalagay ka na rin sa tahimik. Eto na yun. Pero gaya nga niyan, marami kayong magiging trial, maraming magiging problema. So, pagtulungan ninyo mag-asawa. Tapos, daan niyo sa pag-uusap lagi. Huwag niyong daanin sa emosyon. Mga bagay-bagay. Pag-uusapan talaga. Lahat ng sitwasyon, nabibigyan ng solusyon. Tapos, lalo-lalo na, alam niyo naman na nagiging problema at punto talaga ng problema is pera. Pero lahat yan, gaya nga yan, physical na lang yan, physical needs lang yan. So, huwag niyong gawing factor yan para maging away ninyong dalawa. Basta lahat ng bagay, solusyonan niyo agad. Yan nga, huwag niyo tutulugan yung mga problema ninyo. Pag-usapan niyo agad. Mahirap yun, pero minsan hindi rin kami ganun ni Jun. Pero
Sobrang maganda yon na pinag-uusapan yung mga bagay-bagay kaysa pinagsasawalang bahala at alam mo. Ayan. Ano pa? Hindi ko alam. Ayun. And yun lang siguro. Salamat kay Radina for asking us to do this video presentation para sa'yo. And I'm so glad din kahit wala ako dyan, may mga taong tumutulong sa'yo. And nagsusupport sa'yo sa journey na to. And they are God's gift to you. Yung mga taong yan. Mga taong nasa paligid mo. And ginilagay dyan sila ng Panginoon para maging katuwang mo at maging madali ang buhay. Alam mo yun, kasi life is just a journey na sila yung magbibigay ng color sa buhay mo. And especially Rolly. And ang message ko kay Rolly, laging pagpasensyahan mo si Ka. Kasi ma-strong ang personality talaga niyang sister ko na yan. And, yun nga. Lagi niyong ipag-pray ang isa't isa. Huwag niyong tutulugan yung mga problems pag-usapan ninyo lagi kung paano pa mas mapapabuti yung future ninyong mag-asawa. And always seek God. Siguro yun yung pinaka-element nun hanapin nyo lagi ang Panginoon. Tsaka yung favor ng Lord, yun yung lagi nating hingin sa Kanya. Kasi everything, every good and perfect things ay galing yun sa Panginoon. At wala tayong tatanggapin, malibang ibigay yun sa atin ng Lord So let us just continue to ask God and ask big things sa Panginoon. Huwag nating limitahan. Huwag tayong humingi ng maliliit na bagay, kundi mas malalaking bagay pa ang hingi natin sa Panginoon. And God will do what is impossible. He can do all things. And yun lang siguro. And lagi niyong ipagpipray ang isa't isa. And kay Karen, always na ipagpray mo si Rolly kahit hindi man kayo magkasama, kahit wala siya, magpipray ka lagi, ipagpipray mo yung mind niya, lahat yung mga battles niya, pagpray mo yung mind niya, kasi yun yung battlefield ng mga ng mga lalaki, yung mind nila. And always pray for their minds, their hearts, and their calling. Yun yung tatlong bagay na tingin ko yun yung pinaka-element lagi ng ating prayer pag pinagpipray natin ng ating mga husband. Yan. Pag-pray natin ang kanilang mga puso. So, yun. So, since nasabi na ni ate mo lahat ng dapat sabihin, ang pinangawakan ko simula pa, ang pinangawakan na lang namin ito. So, makinig ka maigi, makinig kayo mag-asawa. Walay mo na tayo. So, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not dishonor others, it is not self-seeking, it's not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yeah. Love never fails. Sabi po yun ng 1 Corinthians 1 Corinthians 13:4-8. And yan, love is patient and love is kind. So love choose to be always kind. Yan. Happy for you, Tita Karen. Happy for you. Congratulations. God bless you, my sister. God bless, Tita Karen. And congratulations sa inyo ni Rolly. Bye.